Amen. Lahat po ng humihinga, sumigaw ng Praise the Lord! Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos ngayon pong umagang ito. Glory to the Lord. Salamat sa Panginoon. Alam ko po, nalugod ang Panginoon sa atin pong pagsamba ngayon po umaga at patuloy po nawa na malugod siya as we concentrate, as we focus, as we study on the Word of the Lord. Samahan niyo po ako, sabay-sabay po natin i-proclaim at kausapin po ang sarili natin. Ready po? Go! Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay tinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Ama namin, tulad po ng binanggit namin, hindi lamang po dahil binasa namin, kundi mula po sa puso, isip namin, Lord, may purpose kaya po kami nandito. Gusto ka naming marinig. Gusto ka naming sambahin. Gusto naming mahipo, maski ang laylayan naman lamang po, Panginoon, ng inyong kalawalhatian. At nawa nga po, Panginoon, paunlakan niyo po ang pagsambang ito. Kausapin niyo po kami, hindi lamang po sa aming pandinig at aming isipan, kundi sa aming po mga espiritu at sa aming po mga kaluluwa. At ang pag-aaral po nawa namin ng iyong salita, Panginoon, ay maging mabunga. At nawa po, Panginoon, maitanim po ito at magkaroon po ng napakatinding epekto sa aming buhay. Thank you, Lord, for your presence. Thank you for the power of the Holy Spirit. Bless us today. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Mari na po tayo makaupo. Glory to God. Minsan po, meron pong isang hari ang nanaginip. Itong hari na to, hindi niya maintindihan kung ano yung ibig sabihin, kung ano ang kahulugan ng kanyang panaginip. At dahil po rin pinatawag niya po yung kanyang mga matatalinong tao, mga pantas, mga paham, mga wise men sa palasyo, yung kanyang mga advisors. At sabi niya po sa mga advisors niya, nanaginip ako. Ano kaya ibig sabihin nito? At kinuwento niya po yung panaginip niya dito sa mga tao na advisors niya, mga matatalinong tao. At ang sabi po nung advisor number 1, sabi po nung unang advisor niya, mahal na hari, ito po ang kahulugan ng inyong panaginip. Ano yun? Sabi ng hari, ang kahulugan po ng panaginip ninyo ay mamamatay ang buong pamilya ninyo. Mauubos po sila lahat. Kayo lamang po ang matitira. Nung marinig ito nung hari, nagalit siya. Ano? Mahal ko ang pamilya ko, mamamatay ang buong pamilya ko. Kawal! Putulan ng ulo. Pinutulan ng ulo yung matalinong tao. Pero yun ang ibig sabihin talaga ng panaginip. Kaya lang, yung pangalawa na advisor niya, dahil natakot, pinutulan ng ulo yung unang advisor. Ang sabi ngayon itong hari, ikaw naman, ano ang ibig sabihin ng panaginip ko? Wala namang ibang ibig sabihin yung panaginip, kundi yun talaga. So, nag-isip ng husto itong advisor na ito, at ito po ang sinabi nitong advisor na ito, mahal na hari, ito po ang kahulugan ng inyong panaginip. Nakikita ko po na ikaw ang magiging pinakamahaba ang buhay sa lahat ng iyong buong pamilya. At dahil puro natuwa yung hari, ang ganda naman ng sinabi mo. Ako ang magiging pinakamahaba ang buhay. Dahil doon, gagantimpalaan kita. Nakatanggap ngayon ng gantimpala itong tao na ito. Pareho sila ng ibig sabihin, pero magkaiba sila ng pagkakasabi. At dahil pareho sila ng gustong sabihin, pareho ng resulta na iba lamang po ang pagkakasabi. Alam niyo po, maraming mga tao gantong ganito. Hindi marunong makipag-usap. Hindi marunong pumili ng salita. Hindi gumagamit ng wisdom kung paano i-convey ang information. Hindi gumagamit, hindi nag-iisip mabuti kung paano mapapabuti ang pag-uusap o mapapasama. Mga kapatid, ngayong umagang ito, ang pamagat po ng pag-aaral natin, it's how you say it. Nasa pagsasabi lang yan. So, alamin po natin, tanongin mo sarili mo, lagi ba akong nasusuong sa gulo? Pag ang sagot mo, lagi ako nasusuong sa gulo, baka sa paraan ng pagsasabi mo. Baka mali ang pagsasabi po natin. At nawa po, as we study this word of the Lord this morning, mabuksan po ang puso't isip natin at ma-apply po natin sa ating buhay. Kawikaan 15, 1-7. Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit. Ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman. Ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Ang paningin ni Yahweh
ay nakatuon sa lahat ng lugar. Ang masama at mabuti, bawang minamasdan. Verse 4, ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay. Ngunit, ang matalas na pangungusap, masakit sa kalooban. 5, hindi pansin ng mangmang ang turo ng kanyang ama, ngunit dinirinig ng may isip ang paalala sa kanya. Ang tahanan ng matuwid ay puno ng kayamanan, ngunit ang masamay nagkukulang sa lahat ng kailangan. 7, ang labi ng may unawa, nagkakalat ng karunungan, ngunit hindi ganoon ang hangad ng isang mangmang. Kailangan pa ba nating isermon ito? Kailangan pa ba nating ipaliwanag? Kailangan pa bang palawakin? Parang hindi na, no? Parang madali na siya intindihin. Pero alam niyo po, kahit nababasa po natin ito, madalas, napapag-aralan, nadadaanan, nagkakamali pa rin po tayo. Nakatignan po natin, what words can do? Ano ba ang kayang gawin ng mga salita natin? Una po, we need to understand that words are powerful. Ang mga salita po natin na binibitiwan ay makapangyarihan. It can build, it can break. It can heal, it can destroy. No, yung salita na ginagamit po natin, maaari pong pahirapin yung madali, maaaring padaliin yung mahirap. Depende po sa salita na ginagamit natin. Maaari pong guluhin yung maayos. Maaari din namang ayusin yung magulo. Depende sa mga salita at pangungusap na ginagamit po natin. Yung salita po natin, maaaring magpalungkot, maaari din namang magpasaya. Kaya kapag nababasa po natin yung Proverbs 18:21, ganito po yung sinasabi, life and death is in the power of the tongue. Yan ang sabi sa Proverbs 17:21 o 18:21. And yung iba po, pag naririnig po yun, life and death is in the power of the tongue. Ibig palang sabihin nito, mabubuhay ka, mamamatay ka. Parang ganun po, hindi natin naunawaan, akala natin may power ka na parang Roman Emperor, mabubuhay, mamamatay. Parang ganun, hindi ho. Ang ibig po sabihin talaga ito is very simple, nakasalalay sa sinasabi mo, sa words mo, sa pakipag-usap mo sa kapwa, ang magiging uri at quality ng buhay mo. Maaring gumaang ang buhay mo dahil marunong ka makipag-usap. O maaring gumulo ang buhay mo at bumigat kung tayo po ay hindi marunong makipag-usap. Our words can be used for evil or it can be used for good. No, communication is very important. Alam niyo po, communication, hindi ko alam ngayon, pero nung araw po, communication is a 4-year course. Kurso sa kolehiyo. Aaralin mo ng 4 na taon para lang matuto tayo ng communication. Kasi very important na communication, very intricate ng communication. Kaya po minsan may mag-asawa nagkakagulo dahil lack of communication or miscommunication. Pero kung marunong po tayo mag-communicate sa tamang paraan, gagaang, aayos ang atin po mga pamumuhay. Kaya po sana po, makakita po natin ang ibig pong sabihin talaga nitong mga words na pag-aaralan po natin ngayong umaga. Minsan po natatanong po ba ninyo, alam niyo po ibig sabihin ng suicide bomber? Di ba? Alam natin yan, nakikita natin sa news yan, suicide bomber. Minsan po naiisip ko, bakit may mga tao na pumapayag na magsuot ng mga bomba at dinamita sa kanilang katawan at pasasabugin nila yung sarili nila? Bakit may pumapayag na gano'n? Ikaw ba papayag ka na gano'n? Hindi. Di ba? Hindi ka papayag. Bakit may pumapayag na gano'n? Alam niyo po kung bakit may pumapayag? Kasi po, napunta po ako minsan, may nadaanan po ako na isang website. Hindi ko alam kung website ng ISIS yun. Pero alam niyo po kung ano ang kanilang tagline para po mag-recruit ng mga suicide bomber. Ito po ang kanilang tagline. You only die once. Why not martyrdom? Ang tagline lang, minsan ka lang naman mamamatay. Maganda, martyrdom na. Oo nga naman, wow, martyr. Jose Rizal, diba, Andres Bonifacio, mga martyr, di ba? Parang isang beses ka nga lang mamamatay, tapos namatay ka dahil natusok ka ng pako, natetano ka, walang kabuhay-buhay kamatayan mo. O kaya nagte-text ka, nasagasaan ka, walang kabuhay-buhay kamatayan mo. Martyrdom na lang, sumabog ka. Di ba, nabalita ka pa, naano ka pa. At meron ho talagang mga nag-sign up. Ako, martyrdom. Magpapasabog ako ng katawan ko. Kasi ang galing ng pagkaka-frame ng words. Ang galing ng pagkakasabi. Di ba? Mamamatay ka rin lang. Martyrdom na. Oo nga, sige bukas. Ang galing. Words are powerful. Therefore, be careful with our words.
Kaya pag ako po nag-i-speak dito, pastor ako, minsan natatakot ako. Matagal na ako nag-i-speak, pero ang totoo po, alam ko pag nagkamali ako ng sasabihin dito, recorded, marami nakarinig, maaring magkagulo, maaring sumabog, maaring mag-away-away. Words are very, very powerful. Noong 80s po, ang San Miguel Beer, gusto ho nilang doblihin ang kanilang sales. Siyempre, negosyo. Sabi nila, ano kaya ang maganda nating tagline para madoble ang sale natin? At palagay ko, alam nyo pa rin kung ano yung tagline na ginamit ng San Miguel Beer. Isa pa nga. Simple, 3 words. Isa pa nga. Hindi ko alam kung sino may sabi nun, si FPJ ba o si Bert Marcelo. Huh? Parang simple lang, pag nakikinig ka, isa pa nga, o nga naman, pero pumapasok sa consciousness mo, at nung ikaw inado na sa beer house, isa pa nga. Dati isa lang ang binibili mo, ngayon, isa pa nga. Nakadalawa ka na doble ang sale ng San Miguel Corporation. Di ba? Just because of words. Because words are powerful. Ginaya ng Jollibee. Isa pa ang Chicken Joy. Di ba? Sumikat ang Chicken Joy. Words are very powerful. Words can be powerful and words can be devastating. Kaya importante po mga kapatid, maging matalino po tayo, ingatan po natin ang mga salita na binibitiwan natin. Because words are not only powerful, words are not neutral. Note the word na ginamit ko, not neutral. Hindi neutral ang words. Pag sinabi po natin neutral, ibig sabihin nun, binitiwan mo lang, walang dating. Hindi. Every word has its own bias. May bigat ang bawat word. Kunyari po, isang word lang, may sabihin ako isang word. Hindi ko sinasabi, ikaw ito o siya ito. Kunyari, nakita nyo dyan, word, palamunin. Ano kagad yung dating sa inyo? Parang, di naman ako pinapatamaan, pero ba't nasasaktan ako? Hindi naman ako palamunin pero ba't parang may kurot sa puso ko? Hindi ikaw yon. Pero words are not neutral. Ginamit mo lang yung word na yon, inutil. Parang may kumukot-kot sa utak mo, kahit hindi ikaw yon. Di ba? Ginamit yung word na yon, pabigat. Parang, di ba, nagigilty ka, pero hindi naman ikaw yung pinag-uusapan. Because words are powerful. Meron mga words na mabigat. Meron din naman pong words na magaang. Di ba? Ano ba? Itlog. O, di ba? Yung sinabi ko yung word na itlog, parang medyo nangiti ng konti yung isang ano mo. Di ba? Itlog, di ba? O kaya mag-flash ako dyan. Ang ating pong mensahe ngayong umaga ay tungkol sa utot. Di ba parang may dating ka agad? Ang words either mabigat or magaang. Hindi siya po talaga neutral. Walang nasa gitna. Lahat po yan ay nasusway. Ito pong mga words na ito. Word na baboy. Baboy. Nakakatawa o nakakasakit yung word na yun. Diba, parang hindi siya neutral. Ano ulam nyo? Baboy. Diba? Wala lang naman. Ano ulam nyo? Binaboy. Iba na. Iniba mo lang ng konti. Words are powerful. Kaya mga kapatid, ingat po tayo. Akala natin, matabil lang ako, makwento lang ako, madaldal lang ako. Yung mga binibitiwan po natin na words, delikado po yan. Maari po yan na magkagulo dahil po sa mga words po na yan. And words have a degree of intensity. Meron pong mga tinatawag na superlative na mga words. Kunyari po, hindi ko alam kung anong mabigat sa dalawang ito eh. Nairita o nainis? Ano kaya mabigat sa dalawang ito? So, just for our purpose this morning, pagpalagay na natin na yung nairita lang naman ako, hindi ako nainis. Di ba? Hindi ko alam kung ano mabigat doon. Pero tignan niyo po yung gradation niya, yung level niya. Nairita, sumunod, nainis. Ano susunod sa nainis? Susunod na hakbang. Nagalit na. So meron siyang progression. Nairita, nainis, nagalit. Ano susunod sa nagalit? Napuot. Di ba? May level yung words. Napuot na ako sa'yo. May susunod pang level yung word na napuot. Ano pa? Nasukla. Oh, wala sa note ko yan. Ang dami mong vocabulary. Namuhi. Siguro, namuhi ako sa'yo. At tama yung kay Ate Ann, ano? Baka sumunod na rin sa namuhi, nasuklam. Pag sinabihan ka, namumuhi ako sa'yo, versus nasusuklam ako sa'yo, ano mas mabigat sa dalawa? Oh, yun nasuklam. Di ba talagang meron pong intensity yan, yung mga words na binibitiwan natin.
Kaya minsan may nakita kang dalawang tao, nag-uusap. Sabi mo, nag-uusap ba sila? Hindi, nagdidiskusyon. Iba yung nag-uusap, iba yung nagdidiskusyon. Talaga ba nagdidiskusyon? Mukhang nagdedebate eh. Hindi na diskusyon. Debate na yung ginagawa. At mamaya nakikita mo, hindi na sila nagdedebate, nagtatalo. Umandar yung usapan dahil lamang sa mga words na ginamit natin. Hindi nagtatalo, nag-aaway, na iba na po. Words are very, very powerful, mga kapatid. They are not neutral. They have a degree of intensity. Therefore, watch your words. Bantayan ang mga salita na binibitiwan po natin. Hindi po bitaw ng bitaw. Pag bitaw-bitaw po na tayo ng salita, maya-maya gulo-gulo na buhay natin. Maya-maya may sensitive dyan, nagalit na, mamaya may nangaaway na sa'yo. Mamaya, laki na ng problema po natin sa magtatanong ka, what happened? What did I say? Ano bang ginawa ko? Minsan nagkakaproblema na po kapag kaganyan. Choose the correct term. Ito ba? Choose the correct word that will truly represent your idea. Kung nag-aaway lang, kung naiinis lang, sabi mo, nainis. Huwag mo sabihin na popoot. Kasi nagkakaproblema kapag kaganon. Wag wrong choice of words. Nakita mo, nagamit natin lagi yan eh. Wrong choice of words ka kasi. Mali kasi yung pinili mo na word, kaya tuloy nagkagulo. Ako nga po, minsan pag may nakikita po akong kapatiran, alam niyo, natutuwa po ako, syempre natutuwa tayo kapag healthy isang tao. Pag meron po akong binabate minsan, uy, ang taba mo. Ang ibig ko sabihin nun, I praise God at ikaw ay healthy, you look better now than before. No, salamat sa Diyos na ikaw ay mukhang maunlad ang buhay. Pero pag ang ibig pala sabihin sa babae, pag sinabi mong, uy, ang taba mo, sa isip pala niya, sinasabi niya, sana kunin ka na ni Lord. Yan pala iniisip niya. Wrong choice of word. Sana sinabi ko na lang pala, uy, praise God at ikaw ay malusog. Ay, mali pa rin eh. No, praise God at ikaw ay pinagpapala ng Diyos ang buhay mo. Ba't mo nasabi yan? Taba mo eh. Mali pa rin. Pero really, di ba? Nagkakaroon po ng shade yung meanings natin. Depende po sa words na ginagamit po natin. Therefore, watch your words. Mag-ingat po sa mga words. Do not use words that will mislead. Alam niyo po yung word na ito parang mamera na lang tong word na to, I love you. Parang 2 piso na lang itong I love you. I love you. I love you too. Tapos nami-mislead na pala. Uy, love niya ako. Uy, she's into me. Uy, gusto niya rin ako. Alam niyo po, kung ibig mong sabihin talaga sa kanya is I love you, platonically or as a friend, linawin mo. Huwag mo siya ibibitin. Uy, I love you. Na hindi tuloy nakatulog. Napapanaginipan ka tuloy. No, huwag kong gamitin yung mga words na powerful ang meaning. Kasi hindi natin alam kung ano yung salo ng po mga nakakausap po natin. And gawin din po natin, huwag nating palalakihin yung maliit. Huwag niyong palalakihin yung maliit. May mga beses po, may mga nagsasabi po sa akin, Pastor, may nagre-reklamo. Bakit? Kasi yung ano raw natin, ganyan. Ay, ganun ba? Tapos tatanungin ko, ate, kamusta? Anong experience niyo ngayong araw na to? Balita ko, nagre-reklamo daw kayo. Sino ho may sabi? Nagtatanong lang ho ako. Hindi ako nagre-reklamo. Nagtatanong lang. Lumaki na. Di ba? Hindi naman pala reklamo. Nagtatanong lang pala. Buti nga, yun ang ginamit na word. Hindi sinabi, Pastor, may nagpo-protesta. Bakit? Tapos kinausap ko, nagtatanong lang ako, hindi ako nagpo-protesta. Choose the right words that represent what you want to say. Para po, walang problema. No, at tayo naman po, siyempre, ito naman tayo Ako naman po, Pastor, merong nagpo-protesta roon, ganito daw, ganyan. Ako naman po, ano naman po dapat kong gawin? Do not easily absorb. Or do not easily believe. Yun pong sinabi sa atin. Magbigay po tayo palagi ng, ano ba tawag dyan? Benefit of the doubt. Baka naman nagkamali lang siya ng word na pinili. O baka naman nagkamali lang siya ng bitaw. No? Bigyan po natin ng chance na baka naman hindi yun talaga ang ibig po sabihin nito unless maging sure na po talaga tayo. Okay, so, okay, Pastor, naintindihan ko na po yung sinasabi mo na words are powerful, hindi siya neutral, meron siya intensity, dapat bantayan ang words natin, huwag maliwalaan ka agad, do not believe. Ano ngayon po gagawin ko? What do we do now? Punta na po tayo ngayon sa atin pong pag-aaral. Introduction lang ho yun. Ito po ngayon ang text natin, Kawikaan 15, 1-7. How to say it properly.
Papaano natin bibitiwan ng tama ang atin pong mga pananalita? Una po sa lahat, speak calmly, not harshly. Binabagalan ko. Speak calmly, not harshly. Kalma. Kalma. Kawikaan 15 verse 1. Ang malumanay na sagot, nakakapawi ng galit. Dahil malumanay yung sagot mo, galit yung kausap mo, napawi yung galit. Ngunit, kinontra niya, ngunit, sa tugong marahas, hindi ko alam kung paano tumugon ng marahas eh, sa tugong marahas, puot ay hindi nawawaglit. Kapag ikaw raw ay lumapit sa'yo, kinausap ka, yung sagot mo, sagutin mo ng malumanay, nakakapawi ng galit. Meron nagsabi sa'yo, late ka na naman. Ginanong ka. Sabihin mo sa kanya, oo nga eh. Sensya ka na. Malumanay. Ano pang atake gagawin niya eh? Nag-oo ka na. Uulitin pa ba? Kung sinagot ka, late ka na naman. Sinagot mo, pakialam mo. Pakialaman mo sarili mo. Huwag mo akong pakialaman. Ano mangyayari? Hindi mawawaglit ang puot. So, pagka ikaw, lagi kang may kaaway, laging may na-offend, laging meron na hurt sa mga salita natin, laging merong inis o irita, hindi mo alam, galit na pala, puot na pala, muhi na pala, suklam na pala sa'yo. Dahil sa mga words na ginagamit natin, learn mula po sa Book of Proverbs na ito. May mga tao po talaga, minsan nakakalungkot, pero may mga tao po talaga napapaaway lagi. Kasi marahas, maangas, magsalita. Mataas kung magsalita. Siya lagi yung tama. Hindi marunong makipag-usap. May mga taong gano'n. Tapos tatanungin, bakit kaya nilalayuan nila ako? Bakit kaya galit sila sa akin? Bakit kaya, ayan, maliwanag na maliwanag po sa verse na yan. Puot ay hindi mawawaglit. Kaya pagka laging mayroong puot sa paligid natin, isipin natin, ako kaya? Is it me? Ako ba ang dahilan? Mga kapatid, your response can be a water or a gasoline to a fire. Pag yung sagot mo, merong apoy dyan na maliit, yung sagot mo maaring tubig. Nabuhusan yung apoy, namatay yung apoy. Or maaari din naman yung sagot mo, gasolina. Instead na tubig yung ibinuhos, gasolina yung ibinuhos, sumiklab lalo yung apoy. Sumiklab lalo yung galit. So, pag-ingatan po, maging malumanay. Learn to be calm. No, maging kalma. Kalma. Pag mayroong umaatake sa'yo, pag sinasabi sa'yo, iniwan mo na naman yung pinggan. Hindi mo na naman hinugasan. Pwede ka sumagot ng, oo nga eh, next time, hindi ko nakalilimutan, tapos ang usapan. O pwede ka sumagot ng, ano akala mo sa akin, alipin? Ako ba utosan dito? Ako na lang, ako. Ako na nga bumili, ako pa maghuhugas. Gulo kapag ka marahas ang atin pong mga sagot. So, kalma. Hinga. Kalma. Kalma. Okay? Minsan po kapag kalmado tayo, ang maganda po dyan, yung sagutan, nagsasagutan na kayo, kumalma, nagiging usapan na lang. Pero minsan pag di tayo kalmado, yung usapan nagiging sagutan. Tumataas yung level kasi po sa paraan ng pagsagot, paraan ng pakipag-usap at sa mga words na pinipili po natin. So, pag may kilala po kayo na taong ganyan, pag may kilala po kayo na maangas sumagot, hindi naman kayo nag-aaway pero lagi na lang pasigaw. May mga taong ganyan eh. Wala namang problema pero akala mo lagi may sunog. Pag yung pong mag-asawa, nag-aaway na, nagsisigawan na. Alam nyo ba pag sigawan sa mag-asawa? Hindi ko naman alam sinong nagsisigawan dito. Sumigaw lang kayo pagka may sunog. Pero kung walang sunog at sumisigaw kayo, baka magkasunog sa pamilya ninyo. Kaya yung mga sigaw, lahat po yan nadadaan sa kalmadong usapan. Okay? So, speak calmly, not harshly. Dapat po, ganyan po sagot natin. Speak calmly. Layuan ninyo kapag may kilala kayo na ganyan. Kapag may kilala kayo na lagi na lang paatake, lagi na lang maangas, mayabang, galit. Actually, sorry. Layuan nyo na ho.
Unless matuto siya. O kaya bigyan nyo na recording nitong sermon natin ngayon. Baka ho maunawaan. Pero kung hindi po, talagang lagi ka na lang dinidare na sumagot ng masakit. Gulo po ang mangyayari. And therefore, Pastor, how to speak calmly? Sige, fine. Paano ba mag-speak ng kalmado? Una po, sabi natin kanina, syempre, watch your words. To speak calmly, bantayan ang salita. Mamili po ng tamang mga words. Kunyari po, merong ginawa yung isang tao na pangit. Hindi maganda yung pagkakagawa niya. Meron kang pinadrawing, o meron kang, project, napangitan ka. Paano mo sasabihin sa kanya na ang pangit ng gawa mo? Sige nga, dapat pala binigyan ko kayo ng 1/4 piece of paper. No? Paano mo sabihin sa kanya na, wow, ang pangit nito? Paano mo sabihin sa kanya yun? Use good words, di ba? Neutral, hindi nga neutral eh. Gumamit ka ng words na magagaang. Pwede mong sabihin sa kanya, pwede pa itong ma-improve. Yun din ang ibig sabihin nun, di ba? Ang pangit ng gawa mo. Pero hindi mo sinabi. Ang sinabi mo, may improve pa natin to. No? There's still room for improvement. Di ba? Improvement is the biggest room in the world. Di ba? Hindi nagalit sa'yo, kundi naging kakampi ka pa niya na i-improve yung kanyang pangit na gawa. Now, you have to choose the words that we need to use. Pag mayroong mga nagsasuggest, may mga meeting, may mga nagsasuggest minsan, yung mga suggestions, walang katuturan. Yung mga suggestions, walang kabuluhan, ang layo-layo sa pinag-uusapan ng mga suggestions. Alam nga naman, barahin mo, manahimik ka na lang. Diba? Gulo, kapag kaya na sinabi natin. So, kailangan mag-isip po tayo ng words na hindi masakit. Maring sabihin natin sa kanya na, hindi ako sure kung magwo-work yung ganyang suggestion. Hindi ako sure kung magwo-work yung ganyang plan dito sa gagawin natin ngayon eh. No? Hindi masakit. Nasabi mo yung gusto mong sabihin sa hindi masakit na paraan. So buo pa rin yung grupo. Next time magni-meeting kayo, maayos pa rin. At next time kapag siya naman na magsasalita, baka mamili din siya ng mga words na gagamitin. Dahil tayo po namimili din ng words na gagamitin. So dapat alam po natin to. Mag-uutos ka. Ako po kasi nahiya ako mag-utos. Pero kung ikaw boss ka, mag-uutos ka, sabi mo, gawin mo to. Ang sakit, di ba? Inutusan ka, gawin mo to. Pero pwede mo sabihin sa kanya na, Kuya, ikaw na bahala dito ha. Hindi na ending nun, gagawin niya pa rin. Pero hindi ka mayabang, hindi ka maangas, hindi ka umaatake. Sinabi mo lang, Kuya, bahala ka na rito ha. Di ba? It's always how you say it. Nasa paraan ng pagsasalita. So, watch your words. And to speak calmly, always remember, besides words, hindi lang naman po words ang ating pinag-uusapan ngayon, kung hindi, ano ba ang mga kasali pag nakikipag-usap tayo? Tone, volume, and rate. Ang rate, hindi ho rate per hour, kung magkano, no? Rate of speech, speed ng speech po natin. Nababago po ang ibig sabihin, depende po sa words, sa volume, sa tone, at sa rate of speech. Kunyari yung words na kumain ka na. O, yung word na yun, kumain ka na. Baguhin mo tono. Kumain ka na. Diba? Ang gusto mo kung ikaw ay malumanay, kumain ka na. Hindi lang naman sinabi mo eh. Kung ikaw ay galit, kumain ka na. Diba? Na iba, same words. O kaya, kung ikaw yung asawa, tapos naiwan ka, nauna siyang kumain ka na? Yung words, same volume, same words, different volume, different tone, different rate of speech, nababago po ang lahat. So kaya nga, kalma. Kalma lagi. Minsan po, may mga babae, hindi naman lahat, minsan may mga babae madaling magpanik. Akala mo minsan kapag bigla, nakakalimutan ko. Akala mo kung ano yung nangyari. Akala mo nakalimutan yung plancha. Akala mo nakalimutan yung sinaing. Yung pala nakalimutan yung suklay. Pero akala mo sunog yung bahay. So, speak calmly. And also para makapag-speak po tayo ng kalmado, eto po, gusto ko po i-share sa inyo ito. Prolong the ending of your sentence. Prolong the ending. Ang tawag po dyan sa music, legato, smooth. Instead of staccato. Sa music, staccato. Ibig po sabihin niya, kunyari yung kumain ka na, pwedeng,
matinik, matigas, kumain ka na. Di ba? Kumain ka na. Pautos ang dating, parang galit. Parang nagdiskusyon kayo ang ending, kumain ka na. Pero kapag hinabaan mo yung dulo, kumain ka na. Di ba, hinabaan mo lang yung dulo. Parang nagtitinda ng balot. Balot. Di ba? Gusto mong bilhin yung balot. Kung nagtitinda siya ng balot. Balot! Balot! Parang ayaw mong bilhin. No? Inisip mo, mahal to, galit yung nagtitinda, or ano. I-prolong mo yung ending kung ano yung gusto mo sabihin. Maski nga yung kanina ang pangit naman ito. Di ba? Ang pangit na sinabi mo, pero mahaba yung ending. Huwag mo nang uulitin to, ha? Di ba? Gumaganda yung salita kasi humahaba. May lambing sa dulo. Sabi nga ni Boyong Manyalak. May lambing sa dulo. So, calm. Yun po ibig sabihin ng kalmado. And of course, use polite language. Hindi naman dapat turo sa ating mga Pilipino yung polite language na yan. Maganda at magaling tayo dyan. Ang dami natin polite language ng mga Filipino. Kunyari, mag-uutos ka na kumuha ng baso. Dali naman sabihin, mag-uutos ka, no? Baso. Sabihin mo, baso. Sabi mo sa waiter, no? Baso. Di ba parang napakahari ka ba? Parang napakaangas mo. Isang word lang yung ginamit mo, hindi mo pa hinabaan yung dulo. Di ba? Baso. Di ba? Pero sabi mo, baso. O, di sabi ng waiter, angas nun ha. Lublub mo muna yung baso sa inidoro. Tsaka may bigay sa kanya. Nainis sa'yo. Pero tayo mga Pilipino, you can use polite language. Paano po natin yun? Kailangan dagdagan mo yung words na yun. Pwede mo sabihin na, paki. Di ba? Okay, baso please. Di ba? Naging polite na kagad. Kami po, sa amin po, no, ang amin pong usual, lagi po namin tinatandaan, kapag makikipag-usap po kami, pagka may request ka, ano man yan, reklamo man yan, o kung ano man yan, sisimulan mo lagi sa words na, okay lang po ba kung... Sige, isipin nyo yung words na yan, no? Practice nyo. Okay lang po ba kung... Diyan nyo lagi sisimulan. Pastor, okay lang po ba kung iklian nyo yung sermon nyo? Hindi masyado masakit. Di ba? Pastor, okay lang po ba kung... Di ba? Magsipilyo kayo, naamoy ko kasi. Di ba? Basta sinimulan mo sa ganon, yung mabigat na bibitiwan mo, lumalambot. Okay lang po ba kung... mag-prepare kayo next time kapag kayo na uli ang mag-i-speak. Diba? Basta sinimulan mo doon, kahit masakit yung sasabihin mo, medyo gumagaang man lang ng kaunti, for sure. So, gusto ko pong i-share sa inyo yun. No? If you will, gusto kong ipamana sa inyo yung pong ano na yan. No? Yung words na yan, okay lang po ba kung... Ngayon, kung asawa mo, wag mo nang pupuin. Okay lang ba kung mag-inuman kami ng barkada? Bugbog. Diba? Pero di ba ang bait mo pa rin? Pero laging ganon. Laging ganon. Lagyan niyo po ng ganon sa simula. Okay lang po ba kung... So, yun po yung una natin, no? Para po maganda yung pagsasalita, speak calmly, not harshly. Pangalawa po natin, para po maayos, speak wisely, not foolishly. Hindi na nanalo sa election yan si Wisely. Lagi tumatakbo yan Speak wisely, not foolishly. Sabi po sa Kawikaan 15 verse 2, ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman. No, kapag tayo po ay may unawa, matalino, wise, nagbubunga ng kaalaman. Ngunit, ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Lumalabas daw puro foolishness, kamangmangan, kabalbalan, kahangalan, kayabangan, kalokohan na lumalabas po sa bibig ng isang mangmang. Kawikaan 15, verse 7, ang labi ng may unawa ay nagkakalat ng karunungan, ngunit hindi ganoon ang hangad ng isang mangmang. No, kapag tayo raw po ay matalino, gamitin po natin sa pananalita. Speak wisely. Yung pasalita mo dapat inisip mo muna bago mo sinabi. Isip muna bago salita. Yung iba baliktad Salita muna bago isip. Sinabi ko ba yun? O kaya, ba't ko ba nasabi yun?
Nasabi niyo na ba sa sarili yun? Ba't ko ba nasabi yun? Ba't ko ba pinalayas? Mali. Salita, yung iba isip muna bago salita. Pag may sasabihin po tayo, isipin po natin, makakatulong ba to? Pag binitiwan ko to, makakatulong ba to? Tubig ba to sa apoy o gasolina kapag binitiwan ko to? Isip muna bago salita. Pag sinabi ko to, aayos ba o gugulo lalo kapag sinabi ko to? No, isipin po natin, dadali ba o hihirap kapag sinabi ko to? Isip po muna bago po ang salita. And isa po sa mga natutunan ko sa buhay, total, matanda na rin naman po ako, never begin your sentence with bakit. Sulat nyo, kung nagsusulat kayo, huwag nyo sisimulan sa why or bakit. Why did you do it? Bakit ngayon ka lang? Bakit mo ginawa? Bakit? Pag sinimulan po natin sa word na bakit, nang uusig ka na kaagad, nang aatake ka na kaagad, kahit hindi naman, nagpapasimula ka na agad ng apoy, kahit hindi naman. And even yung word na dapat, lagi pong binabanggit sa pulpit yun, hanggat maaari iniiwasan ko yung word na yan, yung dapat, no? Dapat kasi, ganyan ang ginawa mo. O ito ang dapat eh. Parang sinasabi mo sa kanya na hindi ka marunong, wala kang alam, hindi mo ginawa yung dapat. Naninisi ka na kaagad. Pag sinimulan mo sa bakit, umaatake ka na kaagad. Pag sinama mo yung word na dapat, naninisi ka na kaagad. So mag-isip po tayo ng creative ways para po hindi natin simulan sa mga ganong words. Dahil yon apoy po kaagad. Nagsindi ka kaagad ng apoy. Yung sagot ngayon niya, depende kung siya ay mangmang o siya ay matalino, yung sagot niya, yung word, yung sinindihan mo na apoy, tubig, mamamatay. Kalmado. Pero kung siya ay hindi matalino, siya ay mangmang, bubuhusan niya ng gasyon, sisiklab, nag-away na kayo. Pero, sinimulan mo. Nagsimula ka sa bakit na yan eh. So, try. Try po natin na wag simulan sa bakit kung ano man yung tanong natin. Maski naman dito, kahit na maganda intention mo, lalapit ka, Pastor, bakit yan ang topic mo? Di ba, ang dating kaagad sa akin na parang inusig ka agad ako, bakit yan ang topic mo ngayon, Pastor? Di ba? Kahit naman hindi intentional o wala namang, ang tawag doon, mali siya, ang dating parang may mali siya. Di ba? Tama? Okay? Okay, sige, tuloy po natin ha. So, therefore, anong dapat natin gawin? Filter your words. Kung pinifilter po natin yung mga tubig natin, kung pinifilter po natin mga pagmumukha natin, wag tayo nasa cellphone, ang words po natin, pinifilter din po natin dapat. Iniingatan, bago lumabas sa bibig mo yan, dumaan muna sa isip, bago lumabas sa bibig, namili ka pa ng mga sasabihin, pinifilter po muna natin yung mga words natin yan. Ako po, ang gusto ko pong, siguro po, maganda po ganito. Filter natin, tanongin natin kung negative or positive ba ito. Kunyari, may nakita kang tao na, sorry wala naman akong pinapatamaan baka akala nyo meron pangit na tao. Pag tinablan ka, hindi ko kasalanan. Kunyari, yung isang tao pangit, o kahit wag na yung tao, yun na lang damit niya, o buhok niya, o kung yung gawa niya, pwede ba sabihin na, prangka ako nagpapakatotoo ako ang pangit. Prangka ka nga, nagpapakatotoo ka nga, pero hangal ka naman. Naghahanap ka ng gulo. Pwede mo naman sabihin, pag tinanong ka, pangit ba? Ano sasagot mo? Oo. Hindi, sabihin mo, hindi kagandahan. Oh, di ba? Hindi masakit. Kasi ginamit mo pa rin yung word na ganda. Pangit ba? Hindi kagandahan. So, hindi siya pangit, pero hindi siya maganda. Pero totoo, hindi siya maganda. Pero alam niya, hindi kagandahan. O kaya, yung tao, kunyari, bobo. Sabihin mo sa kanya na, bobo. Ang sabihin mo, hindi, hindi, yun, hindi katalinuhan. Ginamit mo pa rin yung word na, word na talino, which is positive. No, kahit na, yun, kabaligtaran, pero at least positive pa rin yun. No, hindi siya katalinuhan, hindi siya kagandahan, no? At tayo, hindi kayamanan, di ba? Pero ang dating is magaang, kaysa naman yung i-denown mo na kagad yung tao. So yun, isipin po natin yun. Positive words, use positive words, kaysa po negative words. And gusto ko pong idagdag, ito, importante po ito. Please,
Please, do not follow your... Kaya nga, sulat nyo nga, ano kaya yan? Emotions. Kaya ho kung ano-ano ang mga lumalabas minsan sa bibig natin. Kasi po, we follow our emotions kapag ka nagsasalita tayo. Jeremiah 17:9. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Bible po yan. Kaya pag sinasabi po natin na, just follow your heart. Wrong. Sabi po sa Bible, ang heart ay bulok. Sabi po sa Bible, ang heart ay mandaraya. Sabi po sa Bible, ang heart ay hindi maunawaan ng maski sino. If you follow your heart, ba't ka nag-resign? I followed my heart. Ano sabi mo? I resign. Nagkaroon kayo ng sagutan ng manager mo. I resign. Dahil finalo mo yung heart mo o emotion mo, tapos doon nasa jeep ka na, nakasabit ka sa jeep. Oo nga pala, katapusan na pala ng buwan ngayon, wala akong pambayad. Hanap ka ngayon ng trabaho, ang hirap maghanap ng trabaho, etc., etc. Do not follow your emotions. Ang emotion po ng tao, yan po ang karaniwan na nagbibigay po sa atin ng sakit ng ulo. Bakit po? Because emotions come and go. Ngayon, I resign kasi emotion mo galit. Kung hindi ka nagalit, ano na emotion mo? Nawala na yung galit eh. Emotions come and go. Ngayon gusto mo, di ba? Ang dami na natin binili, gusto mo, pero nung nabili mo na, hindi mo na ginamit. Hindi mo na pala gusto. Emotions come and go. At meron pong isang napakagandang kasabihan tungkol dyan. When emotions are high, intelligence is low. Ulitin ko When emotions are high, intelligence is low. Kayo nga po, sabay-sabay po tayo. Ready, go! Totoo. Gusto nyo ba sabihin sa katabi nyo? Wag na. Wag na. Totoo po yan. When emotions are high, intelligence is low. Kasi meron po tayong, ayoko naman maging technical, pero sa brain po natin, may tinatawag po tayo, lalo na kung nag-take kayo ng psychology, mga ganyan, meron tayong tinatawag na prefrontal lobe, prefrontal cortex, at saka amygdala sa bandang likuran. Emotion at saka brain. Ang mga bata po, ang liliit ng kanilang, bata hindi ito negative ang liliit ng kanilang brain, ang liliit pa ng kanilang decision making, ang lalaki ng kanilang, mas malaki pa yung emotions nila, yung mga bata. Kaya yung mga bata, kahit nasa kalye, maglulupasay, hihingi ng candy, di ba? Kasi mga bata pa, puro emotions ang nasusunod. Pero habang tumatanda po tayo, lumalaki po dapat yung ating prefrontal lobe, yung ating cortex, lumalaki po dapat yan, nagiging mas in control ang intelligence kaysa sa emotion po natin. Pag nagmamature, naihinog na po yan. Kaya ang totoo pong hinog at mature na tao, yung mas nakakadesisyon based on intelligence rather than based on emotions. Kaya totoo po yan. Pwede ho natin isulat sa mga pader natin yan. When emotions are high, intelligence is low. Diba? Kaya nga kahit adik pinakasalan, dahil emotions are high. Therefore, intelligence is low. Pero nung nawala na yung emotion, biglang nare-realize niya, nang bubugbog pala ito. Bubuhayin ko pala ito habang buhay. Batugan pala ito. Palamunin pala ito. Kasi wala na yung emotions. Ang natira, intelligence. Tapos magtatanong, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sabi ni Lord, halika dito, iuntog kita. Yan ang atin pong nagiging problema. Hindi ako kakain. Minsan mag-aaway mag-asawa. Hindi ako kakain. Di mo kang kumain. Sino nahirapan? Hindi ka kakain. Ako ba nagutom? Maya-maya, gumagapang ka, nagtatago ka, kumakain-kain ka din. Lugi. And panghuli po, ano na ba tayo? Panghuli na, Speak life, not death. Para po tama ang atin pong paraan ng pagsasabi, how to say it properly, speak life, not death. Verse 4, Kawikaan 15, ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay. Pagka masarap daw yung kausap mo, sumisigla yung buhay mo. Ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban. And it's true. Kapag ikaw ay lugmok na,
pero yung kausap mo marunong makipag-usap, nai-encourage ka pa. Pero kapag ka ikaw, ang saya-saya mo, tapos yung kausap mo sasabihin, lilipas din yan. Bigla nawawala yung saya mo. Hindi marunong makipag-usap. May mga tao daw po na kapag nagsalita, nabubuhayan ka ng loob. Masarap kasama yung mga tao na yan. Pero may mga tao na kapag kasama mo naman, masusugatan ka lagi. Ewan ka lang ho ngayon, habang nakikinig kayo ng mensahe na to, ano ba nangyayari sa inyo? Nasusugatan ba kayo? O nasisiglahan ba kayo? So, hindi ko alam. Sana ay nakaka-encourage. At the same time, kasi po pag nasa pulpit po tayo, ang goal po natin is to afflict the comfortable and comfort the afflicted. Yun po yung goal natin kapag nagpipreach po tayo dito. So, your words can encourage or discourage people. Yung tao na de-depress, kinausap mo. After mo siya makausap, ano ginawa? Nagpakamatay. You spoke death, not life. Nagpakamatay eh. Maganda, matapos mo siya makausap, nakita niya, ay may pag-asa pa nga pala. Hindi ko pala kailangan gawin ito. You spoke life. And because of that, nabuhay yung tao. Hindi na-discourage, kundi na-encourage na lalo. Internet. Sa internet po, alam niyo naman po siguro to, may mga nagpapakamatay dahil na-bully sa internet. Di ba, nakakita niyo yung mga ganyang balita, ganyang mga headline. Merong isang, kung sino mang tao dyan, nag-post ng ganyan, binash. Binash ng binash. Tapos maya-maya, na-depress na. Tapos maya-maya, nagpakamatay na. Because of words. Di ba? Buti kung binato yung bahay. Mabuti kung habang naglalakad siya, pinagtatawanan siya, binubuhusan siya ng tubig. Hindi naman. Nag-comment lang. Ang dami lang nagko-comment sa kanya, binabash lang siya. Na-depressed na, nagpakamatay na. Kasi words can discourage or encourage. Kaya kailangan po maging matalino po tayo. Balikan natin yung kanina natin, Proverbs 18:21. Life and death is in the power of the tongue. Again, ito po yung ibig nating sabihin dito. No, yung sinasabi natin, may power siya to give life or to serve death. Kaya pag-ingatan po natin. Marami pong relationship, patay. Or namatay. Maraming relationship na ganyan. Mag-asawa man, magkaibigan man, grupo man, namamatay ang relationship because of words that are killing the relationship. Mga words na nakamamatay ng mga relationship. Mga salita na nakakalason. Marami yung mag-asawa, hindi inspire yung mag-asawa sa isa't isa. Kasi puro sita, puro na lang, puro sita, puro utos, puro reklamo, puro masasakit na salita ang naririnig. Tapos sasabihin, hindi ka sweet, hindi ka romantic. Matapos mong bungangaan, sasabihin, hindi ka sweet at hindi ka romantic. Words can kill. Maybe not physically, but words can kill you from within until finally depressed ka na, discouraged ka na, and ayaw mo nang ituloy pa ang buhay na ito. So para po sa mga mag-asawa, be your spouse's number one cheerleader. Importante po yan. Ikaw dapat ang pinakaunang-unang tao na nag-cheer on sa asawa mo. Ikaw dapat yung hindi ka man magsuot ng palda at rarara, pero dapat metaphorically, ikaw talaga yung, kaya mo yan. Andito ako sa likod mo. Ano man ang mangyari, hindi kita pababayaan. Pag-pray kita, tulong tayo dyan. Magkasama tayo dyan. Dapat po, ang asawa nakaka-encourage. Nakaka-encourage ba ang asawa mo? Huwag mong sagutin. Baka naman sagutin mo. Sagutin mo lang sa isip. Kaya tanong mo sa sarili mo, nakaka-encourage ba ako sa asawa ko? O yung asawa ko, dahil sa akin, hindi na siya umunlad. Hanggang doon na lang talaga yung narating niya. Now, be an encourager. Kasi may kasabihan, behind the rise or fall of a man is a woman. Bata pa ako, narinig ko na yung kasabihan na yan. Ang isang tao na umunlad, isang lalaking umunlad, mayroong babae sa likod niya. At ang isang lalaki rin naman na nag-fail, mayroon ding babae sa likod niya. According do sa kasabihan na yan. So hindi lang naman babae, lalaki. Ganun din naman, kung mayroon lalaki na, may babae na nag-successful, mayroon ding lalaki na nagsusupport sa kanya. So, be your spouse's number one cheerleader. And beware of words that kill.
Pag-ingatan po natin yan, mga words na pumapatay sa relationship, sa atin pong apoy, sa atin pong encouragement. Pag-ingatan po natin yan, mga words na nakaka-depress. Alisin po natin sa vocabulary natin yan. Yung mga words na hanggang ganyan ka na lang. Yung mga ganon, nakakaano yan. Wala kang mararating. Tigilan mo na yan. Ang mahirap yan. Alam niyo ba yung word na mahirap yan? Isa po yan sa mga words na ayoko sanang marinig. Kasi halimbawa, meron akong plano, ganito gawin natin. Yan, tapos ganyan, tapos ganon. Nadodrawing na sa isip mo yung plano, nakikita mo na, wala pa nagsisimula, pero nakikita mo na, wow, ganito mangyayari. Biglang babanatan ka ng, mahirap yan. Hindi natin kaya yan. Yung mga words po na ganyan. At kung ikaw ay tatay, kung ikaw ay head of the family, kung ikaw ay breadwinner, iwasan mo yung mga words na wala tayong magagawa. Dito na lang talaga. No, mga words of a loser, mga words of defeat, iwasan po natin yan. Akala natin, sinabi ko lang naman. Hindi sinabi lang yan. May psychology behind that. May power ang words. Kaya ingatan po natin yung mga words na yan. Yung mga words na, para sa akin, tawag ko po dyan, lason. Lason words. Meron po mga words na ganyan. Minsan may mga, ano ba yung mga lason words? Sarcasm. May mga tao po, parang may PhD sa sarcasm eh. Ang galing eh. Talagang pag nakaisip ng napaka-sarcastic lagi. Sabihin sa'yo, ganun ba? I'm sorry hindi ako perfect katulad mo. Nag-sorry pa. Pero aatake rin naman pala. Yung sarcasm, nakamatay po ng relationship yan. Nakala nyo, pagkatapos yung sabihin nyo, panalo ka na? Hindi, talo kayo pareho. Kapag atin pong pinabayaan yan. Okay, so ingatan po natin yan. Instead, therefore, beware of words that kill. Therefore, instead, speak words that give hope. Yung nagbibigay po ng pag-asa, nagpapalakas po ng ating loob. Nagdadrive po ako minsan dito sa Skyway hanggang dun, papuntang NLEX, extension Skyway. Meron pong nag-catch ng attention ko, poster, billboard, ganda-ganda na nakasulat. Hindi ako sure kasi sabi ni Google, Nike slogan daw yun. Pero sabi ni ChatGPT, Adidas daw yun. So hindi ko alam. So binanggit ko na pareho. So kung Nike or Adidas, so sino ka man. Ito mo sabi ng slogan, you can't win, so win. Very defiant. Yun pong slogan. Hindi ka mananalo, so manalo ka. Diba? Denier niya. Patunayan mo, mananalo ka. Hindi ka pala mananalo eh. Nagbigay ng hope. Ito pong word na ito. Kung tingin mo, mahina ka, di ba? Lumalakas dahil po sa mga words po na ito. So, again, as we close, speak life, not death. To your wife, to your husband, pagkausap bang asawa mo, namamatay ba ang kanyang ang kanyang pag-ibig sa iyo dahil sa mga salita na binibitiwan natin o nabubuhay lalo. Meron ng mga asawa, ang galing. Meron ng mga asawa, si asawa number 1, pangasawa niya ito, si lalaki man to or si babae, dahil magaling ito, si 1, kahit hindi magaling itong si 2, napapalabas niya yung husay. Napapalabas niya yung galing. Dahil marunong siya magsalita. Napapalabas siya ito, umaasenso ito. Pero may mga kabaligtaran. Ang husay-husay na nga nung napangasawa niya, pero dahil sa kanya, bumaba pa ng bumaba yung husay ng asawa niya dahil sa kanya. Sino ang talo? Buong pamilya ang natalo. So, speak life, not death, to your wife, to your husband, to your spouse, to your children. Speak life to your children. Alam niyo po, mga anak po natin, para kang naglililok ng sculpture. Ngayon, hindi na uso yung mga sculpture na ganyan. Dati, art yan eh. No? Para kang nag-sculpture na ganon. Magagawa ka sana ng masterpiece, di ba? Anghel. Dapat yung gagawin mo. Pero alam niyo, tuwing nagkakamali ka ng pukpok, yun pong bang nagsalita ka na sa anak mo, mga sinabi ko kanina, yung anak ko na yan, palamunin yan eh. Pok, mali, yung natapyas mo sa sculpture.
Tapos, nung tinuloy mo lang, yung anak ko, batugan niya, inutil yan. Pok, mali na naman. Yung tapyas mo. At kabibitaw natin, nung ano mga salita, sana hindi na lang pinanganak yan eh. Pok. Yeah. Palamon ko lang yan. Pok. Mamaya, yung binubuong sculpture na anghel, nung matapos, nung tinignan mo, demonyo, yung iyong nabuo. Eh sino gumawa? Tayo rin po. So, because we spoke death, we have to speak life. Yung mga anak po natin, sabi ko nga po kanina, yung kanilang prefrontal lobe, medyo maliit pa. Kailangan ho nila ng guidance. Kaysa naman ho, puro negative ang sabihin natin. Sabihan din ho natin sila ng magandang mga salita. Importante yan. And also, hindi lamang naman anak natin, ito pa isa, speak life, not death to yourself. Sa sarili mo. Wag lagi na lang, hindi ko kaya yan. No, yung sabi ko kanina, mahirap yan. No, wag kang puro ganun sa sarili mo. Kasabi mo sarili mo. Para ka namang walang Diyos. Kung sinasabi mo lagi, talo na ako. Kung lagi ganun sinasabi natin, speak life, not death to yourself. And so as we close, mabilis lang po ito. Conclusion na lang na gagawin natin dito. No? Mga bunga ng maayos na pananalita, una, nakakapawi ng galit. According sa Kawikaan 5 verse 1. Sa Bible naman yan. Nagpapasigla ng buhay. According sa verse 4. And nagbubunga ng karunungan. According to verse 7. So, yan tatlong yan pa lang. Panalo ka na. Kung ba't kailangan natin na magsalita ng maayos, pumili ng tamang words, magsalita ng tama. Dahil nakakapawi ng galit, nakakapagpasigla ng buhay, at nagbubunga ng karunungan. Winner na kagad tayo dyan. Ano naman po yung mga bunga kapag hindi tayo maayos magsalita? Kawikaan 15:1, puot. Nagbubunga ng puot. Sa tugong marahas, puot ay hindi nawawaglit. And then, ano pa? Kahangalan. Panibagong bunga niyan. So verse 2, ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Sabi. At panghuli, masakit na kalooban. Sama ng loob ang bunga niyan. Verse 4, matalas sa pangungusap, masakit sa kalooban. And as I close, pangatlo na yata itong as I close. As I close, verse 3, remember, God is listening to you. God knows your words, God knows your heart, and God hears. Sabi po sa verse 3, ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar. Ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. God is observing you. God is listening to you. God is looking at you. Eh ano, pastor? So what? So what? If God is listening. Verse 6, Kawikaan 15 verse 6. Ang tahanan ng matuwid ay puno ng kayamanan, ngunit ang masamay nagkukulang sa lahat ng kailangan. May blessing pa rin, mga kapatid. No, kapag ikaw ay marunong pumili ng salita, ang tawag ng Bible sa iyo, matuwid. At dahil ikaw ay matuwid, merong blessing pa rin. Nakasama po yan. Dahil ikaw ay matuwid, ang salita mo nakakapawi ng galit, walang gulo sa buhay, sumisigla ang buhay, nagkakaroon po ng karunungan ng kausap natin, at sa Panginoon, yun ay katuwiran. Therefore, may blessing po na kasama yan. Pero kapag tayo po ay hindi matuwid, at sa harap ng Panginoon, ang ending po niyan, sa verse, nagkukulang sa lahat ng kailangan. Hindi lamang po yung physical, or material, or financial. Nagkukulang ka sa support system, nagkukulang ka sa mga taong nagmamahal sa iyo, nagkukulang ka sa mga kaibigan, nagkukulang ka ng mga bagay na makakadagdag sa kasiyahan at kaunlaran ng buhay, nagkukulang. Now, ngayon po umagang ito, sasarado ko na po ito, tapos na po ang sermon, pero may tanong po akong iiwan sa inyo. You have to choose. What will be your choice? Pumili ka. Buhay na maayos o buhay na magulo? Buhay na magaang o buhay na mabigat? Tayo po ang magdidesisyon. Kung pinipili po natin buhay na maayos, eto po, pinag-aralan po natin, it's how you say it. Maging maingat sa pagsasalita, ipanalangin natin sa Panginoon na bigyan po tayo ng wisdom at bigyan po tayo ng Diyos ng mapayapa, maayos at masaya na pamumuhay. Manalangin po tayo. Ama namin,
Ngayon po umagang ito, kinikilala po namin na ikaw po nagbibigay ng karunungan, ikaw po nagbibigay ng pagpapala, ikaw po ang may-ari ng aming kabuuan. Dalangin namin, Lord, turuan niyo po kami na pumili ng aming mga salita. Turuan niyo po kami, Panginoon, na sa aming pong pananalita, dantayan niyo po ng kabanalan. Na mga salita po namin ay makadiyos. Ang mga salita po namin ay may katuwiran, tama. At nang anihin din po namin, Panginoon, ang bunga, ang katiwasayan, kapayapaan, ang bunga ng buhay na masaya. Lord God, pinagkakatiwala ko po sa inyo, ang congregation na ito, ang bawat sa nakakarinig, nito pong mensahe na ito, recording man or live, nawa nga po, Panginoon, ikaw pong umakay sa amin, tungo doon sa hakbang na magdadala po sa amin sa kapayapaan at kabuuan ng buhay. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Pinupuri ka namin aming Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan